unsa may angay kahadlukan na ng mga CFD. Nga una sa tanan, wala man na silang sultig kamatuoran. Gani ang ilang trabaho pagtuis lang sa pulong sa Dios. Mismo sila wala nakasiguro sa kaluwasan. Di ba? Mauna ang mga tao nga sigpaminaw ang mga CFD, wala pud nakasiguro sa kaluwasan. Ito pastor, nagiingon sa Latin, argumentum contra pactum non valet. Kung imong argumento dili mo sibo sa realidad yung kamatuoran dili na balido. Mao bitaw dunay mahitabong dialogo, debate, aron mahibalan gyud kung tinuod ba gyud ang imong gipanulti. Base lang imong gipanulti to, tama na kay bersikulo hunahuna kapitulo bana-bana. No, non enim somos aliquid versus veritatem sed pro veritate. Mao lagi ingon San Pablo, ikalawang Korinto, no, 13:8. Wala kita mabuhat sa pagbatok sa kamatuoran kung kamatuoran dili pagdapig sa kamatuoran. So wala to nga. Kung tinuod yung gator, di ka mahadlok sa mga CFD, magiatubang kag dialogo. Kasi nga jaw-jaw di sa social media, unya, wala kay ikabuga. Yung i-PM daw ko be. Sulayan doon na to. Public nga dialogo. Dili man ipahiang bugator. Ako lang susutaon kung asa yung tama ng imong nakatunan kaya pagbasa-basa ng bersikulo laway kapitulo bakba. Tingag basa-basa diya, no, wa pugay sabot-sabot. Akong pangutanon ka personal kung tinuod ba gyud ang imong sulti. No? Pastor, PM is the key. Kining kundok sa mga Katoliko ba, kining mga membro sa mga CFD ug mga kaparian. Wala hilasi sa ilahang gipamulong nga mingon sila mamamiri. Wa man gani ingon si Maria diha sa Lucas kapitulo 1 nga naka-chapter. Wa gyud siya nigingon nga ang tanan tao magsabtit sa kuha nga mamamiri. Wala uroy mo hilasi ana nga Tawag mo imong mama kay Ellen G. White, ang inyong libro ng ingon, Mother of the Church, na dili man kaunsa si Ellen G. White. Amerikana si Ellen G. White, Amerikano rin ka. No, taga Michigan, USA mas Ellen G. White. Nagtawag mga mama kay Ellen G. White, na dili kaunsa. Kami, ditawag mo mama kay Santa Maria, kay inahala sa mong pagtuo. Kaya naman, si Santa Maria, inahan sa among Ginoong Hesukristo nga nagtukod sa simbahang Katoliko. Wala ka mo nagtawag po ng mama kay Ellen G. White kay mo lang inahan nga founder ninyo sa iyong pagtuong Sabadista na tinukod lang og kano. Putangi. Puro kayo pintas at kontra sa INC. Wala namang kayong alam sa tunay at totoong aral na meron sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lahat po yan ay nakasulat sa Biblia. Yung mga relihiyon nyo, alam namin kung ano ang aral nyo. Kaya nga kami umalis dyan kasi alam naming mali at wala sa Biblia. Umalis ka sa Katoliko dahil hindi ka nag-aral ng katikismo ng simbahang Katoliko. Hindi ka nga nag-aral ng doktrina Tapos lumipat ka dyan sa iglesia, itinyo lamang ni Felix Manalo na pinagbabawalan kayong gumamit ng Biblia at pagbasa ng Biblia. No? Kaya, yung sinabi mong nasa Biblia kayo, hindi yan totoo. Kasi yung nasa Biblia, yung Iglesia ni Cristo nasa Biblia, Iglesia Katolika yan Nasa Pasugo Magasinyo yan. Magbasa ka naman ng Pasugo Magasinyo, madam. At saka, maraming turo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia. Unang-una, si Felix Manalo ay anghel. Wala yan sa Biblia Si Felix Manalo, sugo ng Diyos. Wala yan sa Biblia Marami pang doktrina ninyo na wala sa Biblia. Kaya kayo, hindi kayong tunay na iglesia. No? Sumulpot lamang kayo noong 1914. Yan yung totoo No? Tanggap-tanggap lang ng katotohanan. Hello guys, wala nang ibang relihiyon makakapagligtas sa iyo kung hindi ang Iglesia ni Cristo. Huwag kang pumasok sa iba kasi maraming bulaang propeta ngayon. Paano makaligtas yung reliyon nyo na itinayo lang yan ni Felix Manalo? 1724 ng gawa. No, hindi maninirahan ang Diyos sa simbang itinayo lang ng tao. Klaro yan, Iniresto yan ni Felix Manalo, 1914, sa Punta Santa Ana, Manila. Tapos kayo lang maliligtas, ikwento nyo sa pagong. Kaya, sa totoo lang, yung Iglesia ni Cristo sa unang siglo, yan yung Iglesia Katolika. Basa-basa naman kayo ng Pasugo Magasinyo. No? Kasi yung Pasugo Magasinyo, yun yung magsasabi ng katotohanan at malilinawan kayo. Bakit daw po tinawag na anghel si kapatid na Felix Manalo? Kasi po si kapatid na Felix Manalo ang sinugo ng Diyos para mangaral ng ebanghelyo. Kaya nga po tinawag siyang anghel, pero anghel na hindi po ibig sabihin na may pakpak. Anghel po siya dahil siya po ang inutusan na magturo ng salita ng Diyos. Oo, anghel si Felix Manalo. Siya lang yung anghel
na hindi nakalipad kahit ng isang metros. No? So huwag mo kaming lokohin na anghel siya. Dahil yung anghel sa banal na kasulatan, pinagawa pa nga ng Diyos doon kang Moses sa Exodus 25:18-20, ang anghel may pakpak no? Pinagawa si Moses ng anghel na kirubin, may pakpak yung anghel Si Felix Manalo yung walang pakpak. Paano naging anghel yan? Tapos sa doktrina nyo, mas mataas pa si Felix Manalo kaysa kay Kristo. Kalokohan yan, kapatid. Huwag mo kaming lokohin, no? Kasi alam namin na si Felix Manalo, no? Hindi po yan anghel. Ordinaryong tao lang po yan. Galing po yan sa Katoliko na nagbasa lang ng Biblia ng 3 araw sa loob ng kwarto. Paglabas niya, anghel na. Sugo na. Hindi siya sugo Ang totoong sugo ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan, Malakay chapter 2 verse 7, ang mga pari ang totoong sugo na makapangyarihang Diyos. Biblical po yan Tapos sabihin yung anghel. Tingnan niyo po ito, isang paring Katoliko, umanib sa Iglesia ni Cristo kasi nga po ang Iglesia ni Cristo ay tunay na sa Diyos. Kayong mga INC, kung magsisinungaling lamang kayo, galingan nyo naman. Walang pare sa simbahang Katoliko niyan ang pormahan. Napaka law-law ng kanyang sutana. Hindi yan pare ng simbahang Katoliko. Unang rason, dahil hindi pare ng simbahang Katoliko. Hindi nyo binigay yung tunay na pangalan. Pangalawa, saang diocese siya na-assign. Pangatlo, no, kailan siya na-ordinahan. Hindi nyo sasagot Kasi propaganda nyo lang yan, mga INC. No? Mas totoo pang marami pang mga handog ng Iglesia ni Cristo ang bumalik sa simbahang Katoliko, no? Kaya hindi nyo kami maluloko, no? Kaming mga Katoliko na alam yung katotohanan na yung style ninyo, propaganda nyo lang yan upang lokohin at i-brainwash ang mga Katoliko.